My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Kayo po ay tutulog sa ating Panginoon sa pananalangin, Panginoong dakilan, sa makapangyarihan. Salamat po, ikaw ang Diyos, namin pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig na aming pinaglilingkuran. Kaya purihin ka sa umagang ito. Salamat po sa patuloy mong pagkaloob sa amin ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tunay dakila ang iyong katapatan sa aming buhay at pinasalamatan ka namin at dinadakila sa iyong kaisa-isang kapita-pitagang pangalan. Sa pangalan ni Jesucristo. Lahat magsabi ng Amen. Amen. Okay, makaupo na kayo mga kapatid. So, nais ko pong magbahagi sa umagang ito patungkol po sa mga pagsubok. And tingnan kong maigi yung pinakamababaw na kahulugan. Pinakamababaw. So, I'm not, hindi ako gagamit ng King James Version o mga pananalitang kaangkop nito, mga kapatid. But this verse emphasize temptations. And mayroon din pong isang temptation yan in verse 12. Are the same temptations, if you will look at the Greek, although di naman ako mahilig mag-ano sa Greek, pero the same words. It's about testing, trials, o mga pagsubok, mga tawag niyan, parang dinadaan tayo sa apoy upang tayo'y subok. Kasi ang mananampalataya, mga kapatid, ang tunay na mananampalataya ay subok po yan. Kaya nga tayong mga pagsusubok eh. Kaya pag hindi ka subok, ay hindi ka tunay na mananampalataya. That is why James, alam mo, napakaganda pag-aralan itong Book of James. Kahapon sa atin pong prayer and fasting, if you were just here, we are discussing about this napakagandang book, ang libro po ni Santiago. And it's so amazed to know that this James, who was once a brother or a half-brother of our Jesus Christ, Jesus, no? Kasi kapatid ito ni Jesus eh. Na during his time is napakatahimik ng disciple na ito. May James tayong napakinggan na pangalan, pero hindi po yun si James na sumulat ng Book of James. Siya, yung pong James na kabilang sa 12 disciples. At hindi po yung James na sumulat nito. Kasi itong James na ito, siya po yung James na kapatid ni Jesus. At hindi po siya kabilang doon sa 12 disciples. And you know what? Kahit na hindi siya kabilang doon, this James, who was once a half-brother of Jesus, ay binayaan po ng karunungan sa pamamagitan po ng ating Diyos upang magbahagi. For all the books in the Bible, we have 66 books. Ito lang pong kakaibang book dahil napaka-practical po ang kanyang pagsasaysay ho ng salita ng Diyos. Kaya nga, this is the greatest repute na nagsasabi yung once saved, always saved, na wala ka nang gagawin. Ito po ang nag-repute sa kanila. Kaya ayaw na ayaw nila yung book na ito. And this time, mga kapatid, it's so amazed to know that this book kaloob sa atin ng isang napakagandang wisdom pagdating po sa ating paglilingkod, sa ating pamumuhay bilang mananampalataya at sa ating paglilingkod bilang bahagi ng iglesia ng Panginoon. And dito sa chapter 1 ito, ng verse 1, ay piniliwanag doon, sinasaysay po ni Apostol James, I should say apostle, sabi, dahil siya po ay tagasunod ng ating Panginoon, sinabi niya doon, the servant of Jesus Christ. He never said, the brother of Jesus Christ, but a servant. That once
this James, nagkaroon po ng encounter sa ating Panginoon. Kasi alam naman po natin na ang kanyang mga kapatid, maski man ay hindi siya pinaniniwalaan, hindi siya tinanggap bilang isang Misaya, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, walang propeta na tinatanggap sa sarili niyang bayan. Kasi nga, ganun po. But you know what? When James, once in his life, nagkaroon encounter, nung nabuhay na mag-uli ang ating Panginoon mula sa mga patay, sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa unang Corinthians, chapter 15, and I think in verse 6, verse 6 ba yun? Na nakita sila ng Panginoon. Nakita silang dalawa ng ating Panginoon. At doon sa encounter na yon na nangyari, doon po, it changed everything. It transformed the life of a person who was once tahimik lang, pero nagiging matapang sa kanyang pananalita that refutes all doctrines na talagang maski man ang mananampalataya ay masakit po ang kanyang sinasabi. Lalo na sa mga taong relihiyoso, sa mga taong tapat na naglilingkod, ikano sa ating Panginoon. Kaya siya nga yung nagsasabi, ang tunay na relihiyoso, ay bla bla bla, alam nyo na yon. Pag relihiyoso ka, ito dapat ang ginagawa mo, di ba? Kasi sabi ni James, anong saysay ng iyong pananampalataya kung wala namang gawa? Ang pananampalataya natin, may gawa po yan. Kaya napakaganda po ng aming discussion kahapon. Kung naririto kayo. Sa susunod, mayroon pa naman eh. Magkita-kita tayo sa October. Sa ating prayer and fasting. So dito sa verse 2 na ito, sabi niya, my brethren, count it all joy. So yung pong pamagat natin, yung joy na yan, mga kapatid na binanggit dyan ni James, sabi niya, count it all joy. Bilangin ninyong kagalakan ang bawat pagsubok. O minsan nga, hindi ganito ang pagtingin natin sa pagsubok eh. Hindi kagalakan eh. Ikaw, ano tingin mo sa pagsubok? Parang hindi Parang pagtingin mo sa pagsubok ano bang description nito? Hindi ka rin ma-describe eh. Other than description ni James. Sabi niya, bilangin ninyong kagalakan yon, yung mga pagsubok. Anong pagsubok, pastor? Ay, napakarami niyan. Maraming pagsubok at alam ko bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pagsubok. At alam ko rin, kaya ka narito dahil nagtagumpay ka. Kaya ituloy-tuloy mo yung pagtagumpay mo. Pag ikay inaantok, pagtagumpayin mo pa rin. Dahil narito ka, nagtagumpay ka na eh. Di ba? Tuloy-tuloy mo na yan. Kaya sa dulo, graduation na. Diba? Graduate na, nagkaroon ka na ng level. Kaya sabi ni James, bilangin ninyong kagalakan ng bawat pagsubok, ano man ang pagsubok na ating dinadana sa buhay na ito, ay ibinibilang daw nating kagalakan yan. Dahil meron pong kalooban ng Diyos kung bakit ang pagsubok na yan ay ating pong dinadana sa bawat araw. Kaya sabi ni James, bilangin yung kagalakan. Kaya lang kung minsan ang mananampalataya minsan hindi nakarating doon sa konsepto ni James pagdating sa pagsubok. Kaya minsan ang unang tanong natin pag may pagsubok tayo, ito kagad Lord, bakit ako? Diba? Ano nga sa next line, please? Yan. Ano po? Yan po. Lord, maliit Bakit ako? Yan, minsan. Yan po ang pananaw natin pagdating sa pagsubok. Pero sabi ni James, count it all joy. Dapat maggalak tayo Parang gusto mong sabihin, bakit ako? Matapat naman ako naglilingkod sa iyo. Diba? Lagi naman ako nagbibigay ng tithes at magsabing amen. Pero bakit ako? Grabe, minsan. Kung minsan naman, ano bang nagawa kong mali? Talaga nga bang may nagawa kang mali? Kaya sinusubok ka? Kung minsan di natin naiintindihan sa buhay na ito.
O kaya naman, pinaparusahan mo ba ako? Ganun po magtingin natin sometimes sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin. But James, sinabi niya, ibibilang dapat natin itong kagalakan. Dahil ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Pero ito nga, bagamat ganito ang sinasabi natin, malinaw na sinasabi ni Santiago na bilangin natin itong may kagalakan. Ang mensahe ni Santiago, sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag dumarami kayo sa iba't ibang mga pagsubok. Tama ba to? Dumaraan. Talaga naman. Dumaraan. Maliit. Kaya sabi kahapon may libre daw yung eyeglasses. Kaya hindi ka naman daw nag-eyeglasses Sabi naman yung kasama ko, ang kailangan dun yung may ilaw. Okay, may ilaw para ito may ilaw. Kailang ibubold. Ayan. Tsak. Pagsubok. So hindi naman sinabi dyan na masaya tayo dahil may problema. Kundi masaya tayo dahil sa panahon na mayroon tayong problema, may ginagawa ang Diyos. Doon nga kumikilos ang Diyos kung may mga problema tayo Kaya kung minsan, pinahihintulutan talaga ng Diyos na magkakaroon tayo ng mga pagsubok. Kasi yun ang kailangan natin, yung pagkilos ng Lord. Kung minsan, pagsagana tayo, hindi na naman natin ninanais ang pagkilos ni Lord Kung minsan, kung tayo ay nasa maayos na kalagayan, minsan hindi natin naisip yung kailangan natin ng pagkilos ni Lord. Subalit ang tao, pag nasa panahon ng kagipitan, kahit madalas siyang nakalimutan ng Panginoon, sa panahon na siya ay nasa kagipitan, sasabihin niya pa rin, Diyos ko. Di ba? Tumatawag pa rin sa Diyos. Kaya, ito po ang sabi ho ni James, we should count it all joy. Magalak tayo sa tuwing dumadanas tayo na iba't ibang pagsubok. So, ang aral po ni James sa libro na ito, ni Santiago, mga kapatid, ay ang pagsubok ay hindi po yan parusa, kundi pagsasanay. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Hindi lahat ng problema ay parusa ng Diyos. Minsan, pinapayagan niya tayong subukin upang palakasin ang ating pananampalataya. Kaya pag tayo'y sinusubok, dapat lalo tayong tumingin sa Diyos. Dahil naisin ng ating Panginoon na palakasin ang ating pananampalataya. Kaysa naman, nagtiwala ka lang sa ating Panginoon dahil sagana ka sa lahat ng bagay. Kaysa naman, nagtitiwala ka sa ating Panginoon dahil malusog ka. Paano kung may sakit ka? Hindi ka na ba magtitiwala sa Diyos? Ang alam mo lang kasi, ang Diyos, pinagkalooban ka niya ng mabuting kalusugan. Tama ba? Ganon ang Diyos? Tama naman, di ba? Nilikha tayo ng Panginoon. Nung likha tayo ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, ang lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Pag sinasabing mabuti, perfect. Pag sinabing perfect, yung pangangatawan ay perfect. Walang kapintasan kanya, mga kapatid. Tama yon. Pero hindi lang naman ganon ang Diyos Ang Diyos ay dakilang manggagamot. Kaya tayo minsan nagkakasakit. Dahil ang Panginoon ay dakilang manggagamot. Kaya yun ang dahilan kung bakit dumadanas tayo ng iba't ibang mga kapagsubukan sa buhay na ito. Dahil may dakilang layunin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi para sirain tayo, kundi para palaguin tayo. Palaguin ang ating pananampalataya. And I don't think so kung lalago ka sa paglilingkod mo pag wala kang pagsubok. Mukhang hindi. Sino bang sinusubok sa umagang ito? Anong klaseng pagsubok yan? Dapat lampasan mo yan. Dapat magsumisigi ka sa ating Panginoon, sa kanyang presensya.
lumapit ka sa Diyos. Dahil pag malampasan mo yon, lumalago ang iyong pananampalataya. Yun ang kailangan natin. Pag ang taong umiiwas sa mga pagsubok, kahit anong iwas mo, darating ka doon. Bakit? Ang kalooban ni Lord, lalago ka. Kaya sabi ni James, ibilang mong kagalakan. Sa panahon na ikay dumaranas ng pagsubok, count it all joy. You see that joy? James speak about and that unspeakable joy. Ito yung mga tao na sa kabila ng kanilang paghihirap, sa kabila ng kanilang paghihinagpis, ay magalak pa rin sila dahil alam nila na hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon. Take note, naghihinagpis, hindi pinababayaan, hindi naman talaga eh. When Apostle Paul was in the prison, ang kulungan noon, mga kapatid, nasa ilalim ng lupa. They were chained. No? Nakakadena po sila. But Apostle Paul, sa kanyang isipan, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Abay, kung tayo yun, mga kapatid eh. Kahit siguro sa magandang kulungan sa Brother Alan. Pagpasok mo doon, iisip ko, pinabayaan na yata ako ni Lord eh. Di ba? Pero itong dalawa, si Paul at si Silas, mga kapatid, nasa loob ng kulungan, nakakadena, madilim, pero hindi na nakakalimutan na hindi talaga sila pinabayaan ng Diyos. Kaya ang ginawa nila, anong ginawa nila? Anong ginawa? Naghinagpis, nagpupuri sila. Di ba? Nagpupuri sila sa ating Panginoon. At dahil sa kanilang pagpupuri, nakapag-unawa nila ang kalooban ng Diyos. Kaya ang nangyari ng encounter na yun, mga kapatid, doon po nagkaroon ng kaligtasan ang isang pamilya, yung Philippian jailer. As sinasabi niya kay Pablo, Sir, ano po ang aming gagawin? Ang sabi nila, magsisi ka at magpabautismo at maliligtas ka, ikaw at ang buong sambayanan. You see? May kalooban ng Diyos eh. After naman noon, nakalaya sila eh. After naman noon, yung kanilang mga sugat ay pinahiran ng langis at sila ay gumaling. You see? Mayroong mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maunawaan. Given yun. Dahil limitado ang ating kaisipan. At ang bukod tanging nakakaunawa noon ay ang Diyos. Kaya dapat tayong dumulog sa ating Panginoon upang tanungin natin sa Kanya, Lord, ano ba ang kalooban mo sa akin sa bagay na ito na aking pinagdadaraanan? Ganon po ang ginagawa. Kaya sabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptations. Because ang pagsubok ay siyang nagpapagdadala sa atin upang tayo ay sanayin sa ating pong pananampalataya. That's number 1. Number 2, ang pagsubok ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya, sabi ni James. Paano ka masasabing tunay ka na mananampalataya? Hindi ka naman sinusubok. Ang isang mananagumpay, mga kapatid, ay dumadaan yan sa samot-saring mga pagsubok. Yung mga dalubhasa na nakikita natin sa ating larangan ng sining, sa larangan ng sports, sa anumang larangan na meron tayo sa ating bansang ito, ay hindi na masasabing bihasa o champion na hindi pinagdadaanan ng pagsubok. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Nung nakaraan, I was undergoing training, mga kapatid, dahil may mga dapat din tayong gawin. No? Personally sa buhay natin, I was in Taguig, in BGC. At I was surprised. I was given as an elite training na yun, mga kapatid. Binigyan kami ng gift. Di lang naman ako. Isa ako nabigyan. We're given a watch. Sabi sa amin, that's a Lacoste watch worth 20,000. We were given to you, to us, as a gift. Bakit po? Nagtagumpay kami. Nagtagumpay. Hindi naman kami pagkalooban noon, pag hindi samot-saring training ginagawa sa amin.
We were trained for how many session nun, mga kapatid, para sa isang pagsasanay upang magkakaroon kami ng opportunity sa larangan po ng personal na buhay. And binigyan kami ng gantimpala, reward. Pero sa palagay ko, kung hindi kami napili, hindi kami namin masasabi na nagtagumpay kami. Dahil masasabi natin na mayroon tayong narating dahil napipili tayo. Nagtagumpay tayo. Kaya sa buhay na ito, dapat ganun ang ating paglilingkod. Na dapat kung may mga challenges sa buhay natin, sabi ni James, gawitin natin yung opportunity upang tayo ay pagkalooban ng reward ng ating Panginoon. Dahil ang pagsubok ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Ano po ba ang kahalagahan ng tunay na pananampalataya? Kahit basahin po natin sa lahat ng buong Biblia. Ang pinagkalooban ng Panginoon ng kanilang mga minimithi, ang pinagkalooban ng Panginoon ng kanilang naisin ay yung mga taong mayroong tunay na pananampalataya. Lahat ng nandoon, isa-isahin natin. Yung babaeng dinudugo, bakit po siya gumaling sa kanyang karamdaman? Dahil nakita ng Panginoon, hindi dahil mahirap ang babaeng ito. Dahil nakita ng Panginoon, hindi dahil kaawa-awa siya. Hindi po yan nakita ng Panginoon sa babaeng ito. Nakita ng Panginoon na ang babaeng ito ay punong-puno ng pananampalataya, kaya pinagaling siya ng ating Panginoon. Yung isang taong may anak na may sakit, may karamdaman na lumapit sa ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, huwag ka na pumunta sa bahay ko. Sabihin mo lang ngayon, gagaling ang anak ko. Anong nakita ng Panginoon doon? Nakita ba niya? Kasi ang taong ito, gwapo, ang taong ito ay matipuno dahil soldier siya. Hindi na nakita ng Panginoon sa kanya. Anong nakita sa kanya ng Panginoon? Yung kanyang pananampalataya. Yun po ang kailangan natin. Mahiningi ka sa Diyos. Ano man yan? Sabi ng ating Panginoon, sabihin mo sa bundok na ito, lumipat sa dagat, mangyayari yon. Ang tanong, may pananampalataya ka ba? Dahil yan tayo sinasubok ng ating Panginoon. Ano man ang inihingi na sa atin ng ating Panginoon, kaya niyang ibigay. Pero ang gustong makita sa atin ng Panginoon, yung tunay na pananampalataya. Sino po bang may kahilingan dito sa umagang ito? Of course, lahat tayo. Alam na alam ko po yun. Alam na alam ko yun. Alam na alam ko nga. Ay, yung bulletin board namin dito, during prayer meeting, mag-umatin kayo. Punong-puno ho yan ng prayer request. Silipin nyo doon. Di namin nilalabas yun, sorry. Nilalabas namin pag prayer meeting. Ang puno yung bulletin boards. Grabe, ito pala pangailangan ng mga kapatiran eh. Kami naman dito, alam mo naman namin, matyaga kaming nananalangin sa lahat. Pag prayer meeting, pag mag-join kayo mga kapatid, talagang nananalangin kami. At purihin ng Panginoon, marami pong katugunan ng Diyos. Hindi dahil naawa sila sa inyo, hindi naawa sa atin. Hindi, alam ko, mayroon kayong pananampalataya. Diba? Yun ang tinitingnan ng Diyos eh. May pananampalataya ka, bibigay ng Diyos. Kaya sabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptation. Dapat magalak tayo kung tayo ay dumadanas ng samot-saring pagsubok. Dahil sa pamagitan ng pagsubok, dito po natin makikita ang ating tunay na pananampalataya. Kaya kapag maayos ang lahat, kuminsan hindi tayo tumalapit sa Diyos. Pero kapag dumarating ang pagsubok, ito ang pagkakataon na tayo lumalapit sa Kanya at patuloy na nagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Dahil talaga namang ang pangako ng Diyos ay sukat nating pinagtitiwalaan. Dahil pag hindi natin pagtitiwalaan ang pangako ng ating Panginoon, kaninong pangako ang pagtitiwalaan natin? Ang pangako ng tao ay hindi natin pwedeng pagtitiwalaan. Pangako ng tao yan eh. Tao lang yan eh. Kaya pag kayo pinangakuan ng tao, ano ba kayo mga kapatid? Pag kayo pinangakuan ng tao at nalungkot kayo, huwag umasa. Pag kayo pinangakuan ng tao at nalungkot kayo, hindi tupad ng pangako, huwag yung sisihin ng taong yan.
Dapat nga, tingnan mong sarili mo. Dahil dapat hindi ka magtitiwala sa pangako ng tao. Dapat magtitiwala ka sa pangako ng Diyos. Yun ang dapat pagtitiwalaan mo. Kaya wag mong sisihin yung tao. Dapat, sabi ni James, tingnan mo ang pangako ng Diyos. Kahit kailan, ang Diyos ay hindi niya binibigo ang kanyang mga anak na sumasampalataya sa Kanya. Hindi niya binibigo. Dahil ang Diyos tapat sa Kanyang pangako at tapat magpahanggang kailan naman. The last one, sa panahon ng mga pagsubok, lalo na sa panahon ng kasalanan, ay huwag nating isisi sa Diyos. Huwag nating sisihin ng Diyos. Dahil niloob po ng Diyos yan upang tayo ay subukin, upang magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya at maangkin natin ang gantimpala na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ni James, mayroong dalawang siyang binanggit dito eh. Una, pagsubok. Sabi dito, ang pagsubok ay pinahintulutan ng Diyos upang tayo ay magiging ganap sa ating pananampalataya at pagkalooban niya. Pero pagdating sa tukso, mga kapatid, hindi naman to gagaling sa Diyos. Kaya minsan maraming mananampalatayang hindi nakakaintindi dyan eh. Sa James chapter 1 and verse 14, 12 yun eh, 12, 13, 14, binanggit doon, yung tukso. Kaya sabi ng iba, tukso, layuan mo ako. Ang tukso po, nasa loob-looban po natin yan. Ang sabi po ni James, sa chapter 1 and verse 14, and verse 13, umpisa na sa verse 13, blessed is the man that endureth temptations. Verse 12, endureth temptations, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Oh, nababasa ko kahit ulit yan To them that love Him. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted He any man. Okay. Hindi naman daw nanunukso ang Diyos eh. Ang Diyos, pinahintulutan yung pagsubok. May pagsubok kasi, mga kapatid, is an outward source. Lahat ng mga bagay na sa paligid mo, pwede yan maging pagsubok. Pero yung tukso, nasa kalooban mo eh. Ang sabi po ni James, but every man is tempted when he is what? Drawn away with his the three words dyan, huwag niyong kalimutan yan. Importanting word, yung O, W, at saka yung N. Kaninong last? Sa atin. Yun ang tukso. Ang tukso ay nasa loob. Kaya hindi, obra yung tukso, layuan mo ako. Kasi kahit na may lahat ng outside mo, pagsubok yan. Kaya lang, natutukso tayo dahil ang tukso ay nasa loob. Kaya yun yung sinasabi ni James. Anong sinasabi ni James? First that you're going to do, submit yourself to God. Because you cannot resist the devil when you not submit yourself to Him. Yung sinabi ni James eh. Submission, yung pong kakailangan. Kasi desire natin yun eh. Ang sabi ni James, kaya tayo natutukso dahil sa desire o sa pagnanasa na mayroon sa loob natin. At yung pag-desire na yun, nasa na yun, yun yung ginamit ni Satan. Upang tayo ay mag-fail sa ating paglilingkod. But thanks be to God, sinabi ni James, count it all joy. Meaning to say, kung nandoon ka sa ganong kalagayan, matutuwa ka dapat. Bakit? Binigyan ka ng pagkakataon ni Lord upang magtagumpay, upang magkaroon ka ng iyong minimithi ang bagay na iyong hinihingi. Kaya kailangan, sa panahon ng ganyan, sabi ni James, dapat lumapit tayo sa ating Panginoon.
At resist the devil, sabi niya ganon. Kasi ang tukso ay nasa loob. Huwag nating pagbibintangan yung Satan, si Satan, no? Minsan kasi iniisip natin si Satan talaga. Hindi po. Likas po sa atin yan. Dahil tao pa rin tayo. Tao ba tayo lahat? Of course. Kaya nga tayo bilang tao, nagsusumikap pa rin. Saan? Para isubject natin yung kalooban natin sa ating Panginoon. Kaya alam niyo ba kung bakit the greatest victory that Jesus Christ napagtagumpayan nung panahong yon ay hindi naman talaga yung sa krus. Yung krus, madali na lang yun sa Kanya. Pero ang pinaka-struggle ng Panginoon when Jesus Christ was in Gethsemane. Alam niyo po yun. Nung nananalangin ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, Panginoon, kung pwede lang, ipagpaliban mo ang kopang ito. Ang kopa, responsibilidad yun, mga kapatid. Kung pwede, ipagpaliban mo ito. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang sayo. Kaya nagtagumpay ang Panginoon doon sa Gethsemane. Kaya anumang hirap ang kanyang dinaanan papunta doon sa Calvary, hindi niya na iniinda yun dahil nagtagumpay na ang ating Panginoon. Tested na ang kanyang katatagan sa paniniwala na pinadala siya upang maging alay, maging handog para sa ating mga kasalanan. Kaya ang alam ng ating Panginoon ay magpasailalim sa kalooban ng nag-iisang Diyos na nasa kalangitan. Yun ang kanyang sekreto eh. Kaya mas giman sa doon sa krus, hindi siya nakalimot na ang higit sa lahat nating kailangan ay magpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya hanggang sa pinakahuling hininga, anong sabi ng ating Panginoon? Into thy hands ay pinagtatagubilin ko ang aking spirito. You see? The bottom line is trusting God. Yun po ang kailangan natin. Kung tayo magtitiwala sa ating Panginoon, hindi tayo mawawalan. Tayo magkakaroon. Dahil ang tinitingnan sa atin ng ating Panginoon, hindi ang ating panglabas na anyo, kung tinitingnan ng ating Panginoon, yung ating pananampalataya sa Kanya. That is why James, sabi niya, count it all joy when we fall into diverse temptation. Dapat magalak tayo kung tayo ay nahuhulog, kung tayo dumadanas ng samot-saring mga pagsubok. Dahil sa pamagitan ng pagsubok, tumatatag ang ating pananampalataya. Sa pamagitan ng pagsubok, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipakita sa ating Panginoon na siya lang ang Diyos natin at wala nang iba. Dahil kailan naman ang Diyos tapat sa buhay natin. Hindi po siya nagkulang sa atin. Kaya sinabi ni Santiago, ang bawat tao ay matutukso kapag naaakit sa sarili niyang pagnanasa. Take note. Naaakit tayo sa sarili nating pagnanasa. Yun ang tukso. Nasa loob po yan. Wala po yan sa labas. Kaya kahit ano ang mayroon sa labas, kung tayo po ay makipagniig sa ating Panginoon, hindi yung ating kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos ang sa sinusunod natin, magtatagumpay tayo. Dahil yun ang kailangan nating gawin, magpapasailalim sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi yun ang kailangan natin bilang mananampalataya. Yun ang buhay natin bilang mananampalataya. You see, halimbawa, mawalan ka ng trabaho, pwedeng negative, pwedeng positive. Sino bang nawalan ng trabaho dito? Wala, buti naman. Walang nawalan ng trabaho. Ako, mayroon akong alam nawalan ng trabaho eh. Minsan, kinukumusta ko yung mga kapatid natin sa ating Panginoon eh. Minsan, yung ating mga kababayan. Kumusta naman yung ating pong paglilingkod bilang mga empleyado? Marami po nagsasabi, nang dahil po sa paglaganap ngayon ng AI, marami pong nawalan ng trabaho. Dahil nga, yung ginagawa ng isang empleyado, kayang gawin ng AI, mas higit pa roon. Dahil ang AI, hindi natutulog yan, continuous ang gawa. Kaya maraming nawalan ng trabaho. At purihin ang Diyos, narito ka pa rin, dahil hindi ka pa nawalan ng trabaho. Nagtagumpay ka sa ating Panginoon. Pero kung minsan, kung dumarating sa atin na nawalan tayo ng trabaho, pwedeng pagsubok yan. Pwede rin tukso.
Halimbawa, mawalan ka ng trabaho. Wala akong trabaho. Ang isipin mo, gusto ng jablo, mandaya ka. Tukso yon. Nasaan yon? Wala yun sa labas. Nasaan? Nasa loob. Pag nanais yun eh. Ha? Dahil wala ka ng trabaho, ang pwede mong gagawin, kuminsan, tumanggap ka na lang suhol sa iba, you compromise. That is tukso. Pero, kung may tiwala ka sa Diyos, hindi mo gagawin yan. Dahil alam mo na pagkalooban ka ni Lord ng bagong trabaho. At hindi ka nabigo, binigyan ka ng Panginoong bagong trabaho. Kaya nga, sa prayer meeting namin, naandyan eh. Ang dami pong mga prayer requests dyan na nagtatagumpay. Kaya ang iba, ini-erase na namin yan. Kung hindi pa na-erase, sabihin, patuloy pa nating pinapanalangin yan. At dapat sama-sama tayong manalangin, mga kapatid. Dahil ang pananalangin ay tanda ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil siya lamang ang dapat nating pagtitiwalaan. At ang kanong kailangan natin para tayo pagkalooban ni Lord, kailangan natin ng pananampalataya. Yun ang dahilan kung bakit sinusubok tayo ng ating Panginoon. Kaya ang ating gagawin, mga kapatid, para upang tayo magtagumpay sa pagsubok, sabi ni James, ay upang tayo ay manalangin. Una, at huwag magreklamo. Sino ba dito nagreklamo? Buti naman, wala nagreklamo. Lahat tayo nananalangin. Pangalawa, magtiwala, huwag matakot. Yun, hindi basta-basta ito eh. Madalas, kung may pagsubok tayo, instead ibinibilang nating kagalakan, kuminsan takot yung naghahari eh. Kaya usong-uso ngayon yung term na anxiety. Kilala na ba yung word na yan? Buti naman hindi. Madalas ko maririnig yan. Anxiety. Why people nowadays experiencing this kind of thing? Ang sabi ni Lord, huwag tayong matakot, magtiwala at huwag matakot. Pero why is this anxiety coming on our way? Kapatid, i-check mo. Baka naduduwag kang harapin ang pagsubok. Harapin mo yung pagsubok. Dahil ang pagsubok na yan, pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. Dahil hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sa panahon na tayo naghihirap, mga kapatid, doon natin napapatunayan na ang Diyos ang sangkalakasan natin. Yun ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo, sabi niya, sa panahong ako'y nanghihina, doon ako lumalakas. Kasi si Pablo, punong-puno ng kakayanan. Punong-puno ng kaalaman. Pero sabi ng ating apostol na ito, walang saysay ang lahat yan. Mas naisin kong nandun ako sa Canaan. Kasi kung kailan ako mahina, doon ako lumalakas because I can do all things through Christ. Through Christ. Kaya dapat sa panahon ng pagsusubok ay magtiwala tayo at huwag tayong matakot. Of course, sa panahon ng pagsubok, dapat matutunan nating magbasa ng salita ng Diyos. Huwag tayong magpadala sa ating emotion. Hanapin natin ang katotohanan sa kanyang mga salita. Kung sasabihin ng kaaway na nabigo ka, huwag kang maniwala sa kaaway. Ang paniniwalaan mo, ang salita ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, ang laban na yan ay hindi mo laban, kundi laban ko. Magtiwala ka lang at magtatagumpay ka. Dapat yun ang pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang pinakamatibay na saligan ng ating pananampalataya. Okay. Kung tayo ay pagsubok, dapat magtanong tayo ng tama sa ating Panginoon. Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin? Imbis na tayo magsasabi na, bakit ako? Bakit hindi siya? Magtanong tayo kay Lord. Lord, ano ba ang kalooban mo sa akin sa panahong ito ng aking mga pagsubok? At may kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi ni James,
ibibilang mo na kagalakan. You see, kagalakan. Hindi nga challenges eh. Hindi nga endurance pinag-uusapan doon. Sabi ni James eh. Pero sa bababa, endurance yan eh. Pero sinabi ni James, sa verse 2 pa lang, the reason why God has given you that trials in your life. Kaya sabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptation. You see, diverse. Iba-iba po yan. Kabi-kabilaan yan. Kaya kung ikaw dumadanas ngayon ng kabi-kabilaang mga pagsubok, magala ka dahil may nakaabang sa iyo na pagpapala ang ating Panginoon. Dahil lahat ang mga sinusubok at nagtatagumpay, lahat ng nawalan, dahil sa kaninang pananampalataya ay nagkakaroon. Hindi lang naman to first time eh. Kung ikaw sinusubok man din ang ating mga kasamahan noon, ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga taong tapat na naglilingkod sa ating Diyos. At yung mga pagsubok natin, maliit lang. Pero, lahat sila nagtagumpay. At alam ko, ikaw, ako rin, sa panahong ito, ay magtatagumpay dahil isa lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lahat magsabi ng praise the Lord! Kaya ang dalawang landas ng pagsubok ay ito. Dito tayo sa last. Ayan, ang landas. Salamat po, Midza. May dalawang landas. Nakikita nyo ba? Parihong pagsubok ang magdudulot ng kakaibang resulta. Ito, landas ng, landas ng dating daan sa lumang daan. Landas ng pananampalataya at landas ng kahinaan. Pag pupunta ka sa landas ng iyong pananampalataya, ano mangyayari? Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang patatagin ka. Pag dito ka sa landas na ito. Pag dito ka naman sa landas ng kahinaan, yung tukso, nagpasailalim ka doon, sinong gagamit sa'yo? Si Satan. Ginagamit ni Satanas ang pagsubok para akayin tayo sa kasalanan at pagdurusa. Asang landas ang gusto mong pipiliin? Saan ba dyan natagumpay? Di ba sa pananampalataya? Kaya sabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptation. Dahil ang good news, hindi naman nanunukso ang Diyos. Hindi tayo tinutukso ng ating Panginoon. Ang ginagawa ng Panginoon, pinahantulutan niya tayong dumaan sa samot-sangarong pagsubok upang tayo ay lumakas. So mula sa parihong pagsubok, mga kapatid, you could see the result. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Parihong pagsubok. Pag mayroon kang response ay ganito, pag ito naman ang response mo, alam mo na mangyayari. Pag ito ang response mo, ito. Ano mangyayari? Ano to? Ano to? Ano to? Ito yon. Ito yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptation. Kasi ito ang kalooban sa iyo ng ating Panginoon. Huwag kang pupunta rito. Ano to? Kung may faith response, may flesh response. Ano? O gusto mo, dito mo pipiliin. Siyempre, hindi. Saan kayo tinalaga? Sabi ni James, dito. Diyan kayo tinalaga ng ating Panginoon. Kaya sabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptation. Bilangin ninyo ito ng buong kagalakan. Hindi dahil masaya tayo sa problema, kundi dahil alam natin na may layunin ng Diyos sa ating buhay, na kasama natin ang ating Panginoon at kailanman hindi niya tayo pinababayaan. Kailangan lang magtitiwala tayo sa ating Panginoon. Ang katapatan ng Diyos sa buhay natin ay hindi yan nagmamaliw, mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon, tapat ang Diyos. Sabi nga kanina nung tumayo dito, nagkulang ba ang Diyos? Nagkulang ang Diyos? Anong sabi ng salita? Anong binasa kanina? Psalms 23:1. Ang sabi ni David, hindi nagkulang. Anong nagkulang? Yung ating pananampalataya.
Bakit? Hindi natin hinaharap ang pagsubok. Dapat harapin natin ang ating mga pagsubok upang tayo magtatagumpay at gagantimpalaan tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos nagsabi, hindi niya tayo pababayaan. Paano natin masasabi na ito pinabayaan ng Diyos kung puro tayo sagana? Sa bagay, kung sagana tayo mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ni Lord, sagana Bawat bukas mo ng refrigerator, may laman. Paano kaya pag bukas mo ng refrigerator, ang may laman nga, tubig naman? Sasabihin mo kaya, pinabayaan ka ako ng Diyos? Hindi. Bakit? May tubig ka pa rin. Sabi ng iba, pinabayaan ako ng Diyos Hindi, walang-wala ako. Walang-wala ka buhay ka pa nga Anong walang-wala? Yung buhay na mayroon ka, sobra-sobra na yung pagpala ng Diyos sa iyo. Dahil sabi ng mga makata, habang buhay, habang buhay, aywan ko na lang. Yun alam na naman natin yun Common. Kailan lang talaga natin magtagumpay sa mga pagsubok. Ibibilang nating buong kagalakan ang mga pagsubok na yan dahil magtatagumpay tayo kung magpapasailalim tayo sa kalooban ng ating Panginoon. That's the message of God this morning. We should move on. We do not retreat. Walang aatras. Sometimes, we stay para magmuni-muni, magbubulay-bulay. Pero hindi tayo atras. Tayo'y magpapatuloy sa unahan. Na alam natin kung sino ang ating pinaglilingkuran. Siya na ibinigay, na gayon na lamang ang pag-ibig niya sa sanglibutang ito, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang lahat tayo ay hindi mapapahamak, kundi ay magtatagumpay. Tumayo tayo mga kapatid sa umagang ito. Let us continue to praise the Lord for His goodness to us. For His love beyond compare. Sa kabila ng lahat ng ating pong dinaraanan, sa kabila ng ating mga sitwasyon sa buhay na ito, ang katapatan ng Diyos ay nananatili sa ating mga buhay. Kahit sa panahon ng mga pagsubok, doon lalo nating mas napapatunayan na dakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil pinagtitibay niya tayo at pinagkalooban ng ating mga minimithi. Dahil nagpasailalim tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Count it all joy when you fall into diverse temptations. Sabi ni James. At yun pong ipanalangin natin sa ating Panginoon. Na sa panahong ganito ng ating buhay, gaano man karami, James reminded us of that temptations. James reminded us of that diverse temptations. Pinalalahanan tayo ni James. And I would tell you, James told us, na kahit gaano ka-diverse ang temptations natin, God will never leave us nor forsake us. Ang katapatan ng ating Panginoon naruroon. Hindi na tayo iniwan, hindi na tayo pinababayaan. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Purihin natin ang ating Panginoon as we sing the song, Dakilang Katapatan. Glory to Jesus. God is here. And I request our singers to lead us in singing. Glory to Jesus. Sa kabila
dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Kailanman hindi ka nagkulang. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Kuminsan nga, Panginoon, higit pa sa kasapatan na pinagkaloob mo sa amin, kaya purihin ka, Panginoon. Higit pa sa kasapatan, you're more than enough to us. You've given us more than enough, Lord. We thank you for that. And you never fail. Yesterday, today, and forever. You will never fail. No, no, no. Because you are God. And Lord, help us to put our trust in you. Not to anyone, not to anything, not in this world, but to trust in you, Lord. Thank you so much. Gaya ng sinabi ni James, whatever we face in this life, even diverse temptation, we count it all joy. Yung joy na yun, Panginoon, huwag niyo pong tanggalin sa amin. Yun po ang lakas namin, Panginoon, na magpatuloy kami sa aming paglilingkod. Can we ask your joy in our lives? Na ano man ang dinaadaanan namin ng mga pagsubok, e nanariyan ka, Panginoon. Kumakatok lang sa aming mga puso na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Na tunay kang mabuti sa aming buhay. Kaya Panginoon, wala kaming ibang may offer sa iyo sa umagang ito, kundi aming pagpupuri, aming pagsasamba sa iyo. Pagkilala na tunay kang Diyos at wala ng iba. At salamat, Lord. Thank you very much. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang pagsinta, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you so much. We thank you so much, Lord. Tunay kang matapat sa aming buhay. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. And we give you all the glory and honor and praises. We give you glory, majesty, all power belongs to you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nagtagumpay kami, hindi dahil sa amin. Nagtagumpay kami dahil matapat kang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Sa bawat sandali ng aming buhay, bawat yugto ng aming paglalakbay sa buhay na ito, ay naalala namin ng isang bagay, ang iyong katapatan, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Kaya purihin at sambahin ka. Purihin ka. Dakila ka, Panginoon. Ito po ang pagdalangin namin at pagpapasalamat. At sa aming pansamantalang pag-uwi, Panginoon, ingatan niyo mong lahat. Ang mga pagpapalang ito ay ibabahagi namin sa lahat na ikaw ang Diyos na tunay na pinaglilingkuran, hindi naging pabaya sa amin. And you're giving us more than enough. Kaya nang sinasabi ni David, hindi ka nagkulang. At hindi kami nagkukulang. Dahil ikaw ang nagpo-provide sa amin, Panginoon. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. 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 Sumayin niyong pagpapala ng ating Panginoon, ang biyaya at pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid.